To be with the Lord in His eternal kingdom when we live this world. Hindi ko lang alam kung meron sa inyo magsasabi, Pastor, hindi po yan yung desire ko. Ang desire ko ay dito na lang sa lupa. Okay, so bilang mga mananampalataya, dapat alam natin na hindi po tayo dito sa lupa. At kahit nandito na nga tayo na nakatira, sabi ng banal na kasulatan, hindi po tayo tagalupa. O tayo hindi taga sa salibutan na ito. Bagkus tayo ay taga langit and we are citizens of heaven. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. And salamat po doon sa desire ng bawat isa sa atin na makasama nga ang ating Panginoon sa kanyang walang hanggang kaharian balang araw. So, alam natin at naniniwala tayo na darating ang araw, lilisanin natin ang salibutan na ito. Pero salamat na hindi lang basta lilisan tayo sa salibutan na ito, bagkus meron sa atin yung buhay na pag-asa na makakapiling natin ang ating Panginoon balang araw sa kanyang kaharian. Pero siyempre, mangyayari yung paglisan natin dito sa salibutan na ito. Sapagkat hindi tayo makakarating doon sa kaharian ng Diyos na hindi natin lilisanin ang salibutan na ito. Nakakalungkot, maraming mga Kristiyano gustong mapunta sa langit, pero ayaw naman iwanan ang lupa. Ayaw iwanan ang salibutan. Paano yun? Okay, so isa lang ang sinisiguro sa atin ng banal na kasulatan. Kung meron man maiiwan dito, pero balang araw din ay kasama ng salibutan na ito na magugunaw, ito pong mga katawan natin na panlupa. Sapagkat pag nilisan natin ng salibutan na ito, diyan nga yung katawan na yan ay babalik din sa lupa, sabi ng banal na kasulatan. So the second coming of Christ gives great comfort to all His believers. Ibig sabihin, isa pong napakalaking kaaliwan sa bawat isa sa atin. Ang kaalaman na balang araw ay babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung talagang kaaliwan dito na binabanggit ng banal na kasulatan. Kaya nga, what are the comforts that Christ's second coming brings to His believers? Ano kaya yung mga yan? Yung mga kaaliwan na yan na binibigay ng pangako ng Panginoon na kanyang pagbabalik. Minsan, nalulungkot pa rin ako. Maraming mga Kristiyano pa rin ang nariringgan ko na ayaw pa nilang bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kabila ng lahat, na yun po yung kaaliwan natin ngayon dito. Yun po yung ating expectations. Ang bumalik na ang ating Panginoon. Yan po yung ating prayers. Pero bakit ayaw pa rin ng iba? Okay? Siguro, yung mga nag-aayaw ng pagbabalik ng Panginoon ay hindi rin sila sigurado pa sa kanilang kaligtasan. O kaya talagang walang kaligtasan, nagsasabi lang na Kristiyano. Kasi ang isang tao na alam niya na siya ay ligtas, hindi niya aayawan ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Bagkus kasasabikan ito at pinakahihintay. So pag-aralan natin ngayong umaga yung assurances that Christ's second coming brings to His believers. Ibig sabihin, itong mga assurances na ito ang siyang nagbibigay sa atin ng comfort habang inaabangan natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Anong mga assurances ito? Na habang nandito tayo at naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sigurado natin na siya nga ibabalik, isa po sa mga assurance na ibinigay sa atin ng ating Panginoon is a life full of peace. Kaya sabi niya sa verse 1, let not your heart be troubled. Huwag maguluhan ang inyong mga puso.
Ayaw ng Panginoon na habang tayo ay nabubuhay dito, ay nasa magulo tayong kalalagayan. Kaya nga, yung pangako niyang pagbabalik, kung andoon yung paghihintay natin dito at expectations, ito po yung mag-alis ng anuman mga trouble sa atin sa sanlibutan na ito at magbibigay sa atin ng peace. Ibig sabihin, kahit man napakagulo ng sanlibutan na ito, ang daming mga samot-saring mga nagbibigay sa atin ng kaguluhan sa puso, sa isip. Pero mabubuhay tayo ng may kapayapaan. Yan po yung ibig sabihin niyan. Kaya salamat sa ating Panginoon na kahit alam niya na magulo ang sanlibutan na ito, andyan siya para inilalayo tayo na maguluhan habang nandito tayo at naglalakbay. A life full of peace, which is free from sorrow. Yan po yung unang-una. Yan. So, nung sinasabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. Ibig din sabihin, huwag kayong malungkot. So, siron ba ang nalulungkot habang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon? Di ba sa paghihintay, nandoon dapat yung kasabikan? Sino nakaranas na sa inyo yung meron kayong hinihintay at sabik na kayo sa pagdating ng inyong hinihintay? Kaya kung tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, dapat andoon din yung kasabikan natin. At yung kasabikan na yan ay naipapakita hindi sa kalungkutan, kundi sa excitement o kagalakan. Kahit hindi pa dumarating yung ating hinihintay dahil alam natin darating, andoon na punong-puno na tayo ng kagalakan. Okay. So, pero nung alam natin na hindi pa darating, andoon yung lungkot. Tama po ba? Yan. Yung pananabik na nawa dumating na. Okay. Pero pag andyan na, hindi lang yung ikaw ay nananabik, kundi andoon yung tuwang-tuwa na. Dahil alam mo, nandyan na darating na. At ang banal na kasulatan nagsasabi rin maraming mga signs na mababasa sa banal na kasulatan that anytime the Lord will come. Ano ba ibig sabihin pag anytime the Lord will come? Maaring mamayang gabi, bukas, sa makalawa, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon. Anytime. Kasi signs are pointing na darating na ang ating Panginoon. Or the coming of the Lord is imminent. Kaya nga po, yung mga signs na yan, ang dapat magbibigay sa atin ng lubos na kapayapaan na siyang magtatanggal anumang sorrow meron tayo. Ayaw ng Panginoon na nabubuhay tayo na malungkot. Tayo rin naman, sino ba sa inyo ang gustong malungkot? Ha? Gusto natin, laging masaya. Tama po ba? Okay. So, kaya nga po, itong pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, isa pong instrumento ito na ibinigay ng Panginoon upang magkaroon tayo ng kapayapaan, which is free from sorrow. Wow. Pagka talaga iniisip mo yung mga pangyayari dito sa sanlibutan na ito, ang talagang pupuno sa iyo ay andyan yung isa na nga yung sorrow o kaya kalungkutan. Okay, iisipin mo yung nangyayari, lalo na sinusubaybayan mo yung dami ng mga nai-infect ng COVID sa araw-araw. Okay? So, sa halip na makomfort ka, hindi na. Ayan, trouble, sorrow. Yan po yung ating mararamdaman. Okay, kasi nga, iisipin mo na ngayon, nandiyan yung isip, baka, paano kung ako na ay magkaroon din ng COVID? Tapos maya-maya nagkasipon ka. Andiyan, lalo na. Okay. Andun na yung pag-iisip mo ng hindi maganda. COVID na yata ito. Lalo na ngayon. Usong-usong sipon ngayon. Tama po ba? Okay, so, si Rumnik nga, nag-umpisa nung isang gabi. Yan. Okay, ewan ko kung okay na siya ngayon. Oh, so, gabi ng Biyernes, madaling araw na yun. Ba, ganun siya na ganun. Lumabas pa siya para ako andun sa labas. Pero narinig ko pa rin.
So ginawa ko, kinuha ko yung honey. Yan, kasi nasubukan ko eh. Pinainom ko sa kanya. Isang kutsara, inumin mo. Ba natigil? Okay? So, gano'n lang pala. At kagabi, pagdating namin sa bahay, pumunta pa rin sa bahay. Siguro, nangangati na naman lalamunan niya. Okay, so uminom din. So minsan may mga malaking tulong din yung mga natural nga na kuha na yan, no? Pero yan po yan, minsan pagka may ubo lang ngayon, hindi lang yung may ubo ang mababahala, kundi pati yung mga tao sa paligid, lalo na kung malaman ng mga health workers yan o taga DOH na meron kang sipon, may ubo ka. Okay? So huwag mo na lang ipaalam kasi sigurado ipapatest ka. Kaya ang hirap yung magkasipon ngayon eh, magkaubo. Yan. Okay? Maganda lang kung hindi nalalaman ng mga health workers. O kaya walang magsumbong sa kanila. Kasi talaga, oh yun, may COVID doon oh, sa amin. Okay, inubo lang, may COVID na. At sigurado yan, dahil may virus kayo, pag kayo ay swab test, sasabihin positive kayo. Kaya, huwag na lang. Okay? So, kahit totoong COVID yan, huwag kayong mabahala, huwag kayong malungkot o anuman. Kasi meron tayong Panginoon. Dapat lang magkaroon tayo ng peace of mind. Wow, nung nga, yung kuhan, talagang medyo hirap din yung pakiramdam ko eh. Pero siyempre, kailangan gawin ko, mag-Bible study. Bible study sa umaga, Bible study sa hapon, sa gabi ay prayer meeting. Pero sabi ko, ginagawa ko naman yung gawain ng Panginoon eh. Wala ako dapat ikabahala. Okay. So, at sa biyaya ng Panginoon, pagkalipas ng ilang araw, gumaan naman yung aking pakiramdam. At sigurado ako, wala akong COVID. Kasi kung may COVID ako sa tagal noon, isang linggo na mahigit, di ko na alam kung anong kinalalagyan ko. Okay. So, a life full of peace, free from sorrow, from trouble. Okay. So, kaguluhan and free from fear. Yan, takot. Ang takot din ay nagbibigay sa atin ay ang peace ay absence of fear, ibig sabihin. Okay, so madalas din na nangyayari sa atin yung natatakot tayo. Pero yung pagbabalik ng ating Panginoon, hindi dapat takot ang ating nararamdaman. Kung yan ay sumasagi sa ating isip, yan ay sumasagi sa ating puso. Bagkus dapat kagalakan yan, dapat yan ay kapayapaan. Dahil yan na yung umpisa na makakapiling natin ang ating Panginoon ng walang hanggan. Yan na yung katuparan ng ating desire. Yan na yung katuparan ng ating pangarap na makapiling ang ating Panginoon. Kung hindi darating ang Panginoon, hindi kailanman mapufulfill yung desire natin na makapiling siya. Gusto nyo bang makita ang ating Panginoon? Gusto nyo makasama? Sabi nung iba, hindi pa pastor. Nagtataka ako, minsan kasi yan yung dahilan kung bakit ayaw natin makita pa. Ayaw natin bumalik pa. Kasi marami sa mga Kristiyano ngayon, ang talagang ang pagmamahal nila, nandito pa sa sanlibutan na ito. At yan po yung naging sanhi kung bakit inaayawan ng maraming Kristiyano yung pagbabalik ng ating Panginoon. Pero kung ating pag-aaralan ang banal na kasulatan, hindi dapat yan kinaayawan. Dapat yan kinakasabikan ng bawat isa sa atin. Ako, gustong-gusto ko na makita yung aking tagapaglalang. Ang aking tagapagligtas. Pero kailan pa kaya? Yan ang tanong. So minsan, pagka talagang nakapokus tayo dyan sa kanyang pagbabalik, alam nyo, mainip din tayo eh. Pero yung pagkainip na nandoon yung kapayapaan, kasi alam natin, matutupad naman yung kanyang pangako sa atin na pagbabalik niya.
Hindi siya katulad ng mga nangangako na tao na pwedeng hindi matupad yung kanilang mga pangako. But since it is God who promised ng kanyang pagbabalik mismo, ay andoon yung assurance sa atin na tutuparin niya yung kanyang pangako at yan yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. Wow! Kahit in the presence of pandemic na ating nararanasan, pwede tayong mabuhay ng may kapayapaan. Okay? Kasi alam natin, anuman ang mangyari sa atin, halimbawa man, kunin tayo ng COVID, sa piling pa rin natin, Panginoon, ang ating tungo. So last time, meron tayong sinusuportahan na foreign missionary, a missionary to Mexico, si Munlukban. Okay? So talagang naranasan niya rin yung malagyan ng tubo. Talagang naranasan niya, mahirapan huminga. Naranasan niya yung hirap na dinaranas ng mga nagkakaroon ng sakit na COVID. But thank be to God, siya ay magaling na. Pero, nung hindi pa siya magaling, so nagpapahayag siya ng kahandaan na pumanaw, lisanin ang salibutan na ito. So, yun po yung kagandahan ng isang mananampalataya. Okay? Pag hindi kasi mananampalataya, andyan yung iyak, andyan yung kalungkutan, andyan yung pagkabahala, andyan yung kaguluhan sa puso, andyan yung takot. Kasi baka mamatay na. Okay, pero sa isang mananampalataya, lahat yan mawawala. Kasi sa pangako nga na anuman ang mangyari sa atin dito, doon tayo sa piling ng ating Panginoon pupunta. At may mga kwento pa siya na nung magaling na siya, hindi na siya hirap magsalita, hindi na siya hirap huminga. Merong isang nurse doon na yung nurse ay nakaratay din yung tatay niya. Naghihirap din sa sakit na COVID. Kanyang binahaginan yung nurse tumanggap. Ngayon problema yung tatay dahil medyo malayo yung bed nila. Okay, hindi naman pwedeng ilapit. Problema kung paano niya babahaginan. Ang ginawa niya ay tinuruan niya yung nurse na bagong tanggap. Binigyan niya ng track ito. Binigyan ng instruction kung paano ipaliwanag yon. Andun naman yung mga verse. At nung handa na yung nurse, siya na mismo pumunta doon sa kanyang tatay upang siya yung magbahagi sa kanyang tatay. Wow, what a joy. Kasi katapos daw ibahagi, yung tatay nagprofess ng pananampalataya sa ating Panginoon. Yun daw nurse, ang ingay. He is saved! He is saved! Yan daw ang kanyang sinisigaw sa loob ng kwarto, kaya yung mga kasama niyang mga nurse, nagulat sila. Bakit? Ayan. Kasi yung tatay ko saved na. So, yan po yung kagandahan na meron tayong Panginoon na nangako na babalik sa atin. Nangako ng buhay na walang hanggan. Nangako ng kaligtasan. At yan po, pagkakaroon tayo natin ng peace, ang siyang nag-aalis ng anumang fear, ng anumang trouble, at anumang sorrow mula sa atin. Pangalawa po na assurance that Christ's second coming brings to His believer is a life full of faith. Na ibig sabihin, ang mga mananampalataya ay natututo na mamuhay sa pananampalataya. Na kagaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, the just shall live by faith. Ano ang sabi rito sa verse 1? Let not your heart be troubled, sabi riyan. Ye believe in God, believe also in me. Sabi po yung pananampalataya na talagang napakahalaga po na dahil tayo ay mananampalataya, kailangan din tayo ay mamuhay sa pananampalataya na hindi sa nababasa na natin yung mga salita ng Diyos, napapakinggan na natin yung salita ng Diyos, nag-aalinlangan pa rin tayo. Andun yung doubts. Minsan andun pa yung kawalan ng pananampalataya o paniniwala sa salita ng ating Panginoon.
Ang katangian po ng salita ng Diyos na pagka nabasa mo yan o napakinggan mo, wala kang ibang pagpipilian kundi yan ay inyong sampalatayanan at tanggapin. Hindi yung pinipiluso po pa, sabi nga nung isa, madalas kong nababanggit dito, ang tagal-tagal na mula bata, naririnig ko na nababalik ang Panginoon. Bakit ngayon matanda na ako? Hindi pa naman bumabalik. Yun po ang masasabi ng mga tao na walang pananampalataya. Yan. Kung bakit sinabi, ye believe in God, believe also in me. Kasi gusto ng ating Panginoon sampalatayanan natin 100%. Ano man ang kanyang sinasabi. Sapagkat kasalanan na pagdudahan ang salita ng Diyos. Kasalanan na mag-alinlangan tayo sa sinasabi ng ating Panginoon. Because that is unbelief. Tandaan nyo, unbelief is sin. Kaya bilang mga mananampalataya, walang silbi na sinasabi natin na mananampalataya tayo kung nagdududa tayo sa salita ng ating Panginoon. So a life full of faith that is focused on the unseen things. Yan po yung pananampalataya. Yan din po yung pagkakadescribe ng Biblia sa pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 1, ang sabi roon, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Na ibig sabihin yung pamumuhay ng pananampalataya ay habang tayo ay nandito, naglalakad sa sanlibutan na ito, hindi po tayo nakatingin sa mga bagay na nakikita natin, kagaya ng mga material na bagay. Bagkus nakatingin po tayo sa mga bagay na espiritual. Kagaya po ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, that is a thing na dapat po natin pag-ukulan ng ating paningin. Hindi man natin nakikita yan. Pero sa pamagitan ng pananampalataya, atin pakaaabangan ang pagbabalik ng ating Panginoon. So kaya nga tayo po ay mapalad na nabigyan ng pagkakataon upang mamuhay sa pananampalataya. Sapagkat sa sanlibutan na ito, lahat po ng mga taga-sanlibutan ay hindi po sila nabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Bagkus, karamihan sa mga tao rito sa sanlibutan, kasama na ang marami ring mga nagsasabing mananampalataya, ay nabubuhay sa pamamagitan ng kanilang nakikita. At pag tayo ay nabubuhay sa pamamagitan na nakikita, ibig din sabihin hindi tayo namumuhay sa pananampalataya. Kita nga, yung pong pananampalataya ay isa po sa nakikita natin na example ay si Elijah. Si Elijah po ay isang prophet ng ating Panginoon during the time of hindi naman pandemic kundi drought. Nung panahon yon na nandun siya sa isang brook, wala naman siyang baon doon, pero pinapakain siya ng Panginoon. Dinadalahan siya ng isang ibon ng pagkain, bread and meat, araw-araw. Ngayon, nung naubos o natuyo na yung tubig doon sa brook, wala na siyang mainuman, sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa Sarepat at naghanda ako doon ng isang balo na magpapakain sa iyo. Yun sabi kay Elijah. So nagpunta siya doon. Okay? At nung nagpunta siya roon, nakita niya yung babae, sabi niya sa babae, ipaghanda mo ako ng makakain at ako ay pakainin mo. Sabi ng babae, ito, ako ay nangunguha ng mga panggatong upang magluto. At yung aking iluluto, panghuli na yan, mapagkain namin ng aking anak. Pag naluto ko yan, kinain namin, hihintayin na lang namin yung aming kamatayan. Sabi ni Elijah, hindi, pakainin mo muna ako. Pagkatapos niyan, kayo naman ang kakain. Sabi ng Panginoon. Yan po. At ito po yung kakamangha doon sa balo. Wala na siyang nakikita, kasi sinaing na niya, no?
Pinakain na si Elijah. Alam niya, wala nang laman yung kanyang lalagyan. Pero by faith, nung sinabi ni Elijah, o sige, kumuha ka ng isasaing mo at magsaing ka, magluto ka. Wala tayong makita sa Biblia na sinabi, wala na, naubos na, di ba? Sinabi ko sa'yo. Wala siyang sinabi. Basta siya ay tumalipa doon sa sinabi ni Elijah, pumunta siya doon. Siguro, baka sabihin nyo, nasisiraan yata ng bait to. Alam na niyang wala, pumunta pa roon. Yan. Alam na niyang wala, pero sa pamagitan ng pananampalataya, pumunta siya. Tinignan niya at kumuha siya. Meron siyang nakuha. Yun po yung pananampalataya. Ibig sabihin kung walang pananampalataya yung babae, hindi niya sinunod yung sinabi ng propeta. Wala nangyari. At hindi lang yun, kundi sila ay kumain, pinakain ng Diyos sa panahon ng tagtuyot at taggutom. Okay. Saka lang nawalan na nung nandyan na may pagkain na darating. So, yun po yung sinasabing tumitingin sa hindi nakikita o nakafocus sa hindi nakikita. Yan po yung pananampalataya. Hindi po yung lahat na lang ay yung parang si Tomas tayo, no? Di ba si Tomas, isa sa mga disciples ng ating Panginoon na nagpakita ng kawalan ng pananampalataya? Kasi nagbabase lang siya sa kanyang nakikita. So, nung nagpakita ang Panginoon Kristo sa mga disciples, wala siya absent. Kaya mahirap yung laging absent Maraming blessing ang mawawala. So, nung nandiyan na siya at wala ng Panginoon, sabi ng mga ibang disciples, nandito kanina ang Panginoon, nagpakita sa amin. Sabi niya, nasisira na ba kayo ng bait? Hindi ako nakikita. Ay, hindi ako naniniwala sa inyo. So lahat sila, mga kasama niya, nagsasabi, nakita nilang Panginoon. Pero dahil hindi niya nakita, sinasabi lang sa kanya, sabi, hindi ako naniniwala. Maliban, ayan, andyan pa yung pagdududa sa kanya na hindi si Kristo yung nakita nila. Kaya ang sabi niya, maliban na itusok ko yung aking daliri sa kanyang tagiliran at sa print of the nails. Okay, yung kasi yung katibayan na si Kristo yun Yung pinanggalingan ng pako. Saka lang ako maniniwala sa inyo. Ayan, sabi niya. Kawalan ng pananampalataya. Kaya nung muling magpakita ang Panginoon Kristo, andiyan na si Tomas. Sabi ng Panginoon siya kaagad ang sinabi, Tomas, halika rito. At iyong itusok yung daliri sa aking tagiliran. Huwag kang maging walang pananampalataya. Yun po minsan yung talagang nangyayari sa atin. Lagi tayo nakafocus sa nakikita natin at hindi sa mga bagay na hindi nakikita. Sa mga bagay na nakikita na kung saan ay nag-aalis ng ating pananampalataya. Ang banal na kasulatan na nagtuturo na talagang ang pananampalataya ay nakabase sa hindi nakikita. Kaya ganoon na lamang ang sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Sabi rito, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things that are seen are temporal, and the things which are not seen are eternal. So sabi niya, doon tayo tumitingin sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi yun po yung pananampalataya. The evidence of things not seen. Yan yung sinabi ng Hebrews chapter 11 verse 1. Kaya bilang mga mananampalataya, hindi man natin nakikita na talagang totoo at babalik ang ating Panginoon, pero yun po ang ating sinasampalatayanan dahil sinasabi ng Biblia yan. Panghawakan po natin yan. At mag-focus tayo sa kanyang pagbabalik. At huwag maging walang pananampalataya. A life full of faith that is focused on the unseen things. And a life full of faith that is dependent on the unseen Lord. Dependent on the unseen Lord. Yan. Okay, kadalasan. Pagdating sa pagdidepende na naman, o pagtitiwala,
practice ng tao ay magdepende sa nakikita. Tama ba? Diba, sa mga bagay na meron tayo, pangangailangan tayo. Pag nakikita natin yung pangangailangan natin, kumukunti na, andyan yung nababahala na tayo, andyan, samot-sari na yung nararamdaman natin na negatibong bagay. Pero yung nararamdaman natin na negatibong bagay, ay nakabase sa nakikita natin. Pero kung tumingin tayo sa ating Panginoon, hindi tayo makakaramdam at makakapag-isip ng mga negatibong bagay. Ang maisip lang natin ay puro mga positive things. Wow. Kasi, paano ka makakapag-isip ng negatibo pag ang Panginoon ang iniisip mo? Paano ka makakapag-isip ng negatibo kung ang mga pangako ng Diyos ang iniisip mo? Paano ka makakapag-isip ng negatibo kung ang iniisip mo ay kalangitan? Yung kaharian ng Diyos. Ang mga bagay na walang hanggan. Lahat yan ay hindi nagbibigay sa atin ng pag-iisip na negatibo. Bagkus lahat yan ay nagbibigay sa atin ng pag-iisip na positive. Kaya nga mahalaga na sa lahat din ng pagkakataon, sa Diyos tayo nakadepende. Wow. Okay, so, kagaya nga yan, minsan may mga nagbibinta-binta dyan sa ating mga bahay ng mga safety devices, sabi nila. Magdidemo pa sila. Tatakutin kayo. Yan. Pag natakot na kayo, kumagat na kayo sa kanilang pain, o-opera na kayo. Ito, misis, 5,000 lang po yan. Kung bibilhin mo sa iba yan, 10,000 yan. Sales stock ba? Okay? Yung palang binibinta ng 4,000, 5,000, 300 lang yan. Okay? Kung bibilhin mo sa labas, doon sa hardware. Pero dahil takot na si Mrs., wala pa si Mr. Ayan na, napabili na. Okay? Pero kung kayo ay merong pananampalataya sa Diyos, hindi kayo ganon kadali kumagat sa mga pain ng kaaway na dyablo. Bakit? Kasi nakadepende kayo sa Panginoon eh. Niisip nyo lahat naman ng pangyayari, hawak ng Panginoon eh. Masama man, umabuti. Yan. Yung mga sinasabi na nagdidemo, okay, hindi mangyayari yan kung hindi pahihintulutan ng Panginoon. Yung sinasabi rin niya, pwedeng mangyari kahit nandyan yung safety device kung pahihintulutan ng ating Panginoon. Nagigets nyo? Kaya wala nang gaganda pa. Wala nang mas safe pa, kundi yung tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Ilagak natin yung ating pananampalataya sa Kanya. Pangangailangan, gano'n din po. Minsan nangyayari, paulit-ulit na nga, nasushort. Okay, pag nasushort, lagi nag-aalala. Pero yun nga yung lagi kong sinasabi, pagka dumating sa punto para hindi na maulit, na mag-alala kayo pag nasushort kayo ng mga pangangailangan ninyo, isipin nyo lang yung nakaraan. Okay? Maraming beses na feeling nyo na short kayo, pero hindi kayo pinabayaan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pag ganun yung isip natin, hindi na tayo mag-alala. Kasi alam natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon dahil maraming beses na pinagdaanan natin yan, pero hindi naman nangyari yung mga pinag-aalala natin. Magkaroon ng problema. Diyan. Okay, nag-aalala na, natatakot na, o naman yung nararamdaman ni Kristiyano. Yan. Lagi naman nagkakaroon ng problema. At yung mga problema niyan, lagi namang lumilipas. Hindi ko alam sa inyo kung meron bang problema kayo na nananatili. Nanahan na sa inyo. Meron bang ganon? Problema na nananahan? Okay? Ang problema parang bisita lang yan. Come and go. Pagka meron ka, hindi mo dapat pinoproblema yan.
May kasabihan nga sa libutan, let the problem the problem. Tama ba yan? Let the problem the problem. Mayroon pa yata karugtong yan hindi ko lang kuwan Okay, pero sa totoo lang talaga, problema, andyan naman ang Panginoon Yun yung sinasabi. Pagka meron ka problema, huwag mong problemahin, dalhin mo sa Panginoon. That is dependence on the unseen Lord. Kaya mo pinoproblema dahil alam mo wala kang magagawa. Ang gawin ng tao, alam na niyo wala magagawa, sabi niya, gagawa ako ng paraan. Wala na kasi magawa Susubukan pa, gagawa ng paraan. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, come unto me. Yan. Draw nigh unto God. Ayan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. So bilang mga mananampalataya, kung ano yung instruction ng banal na kasulatan, dapat yun po yung ating sinusunod. Yan po yung pagpapakita ng pananampalataya o dependence on the unseen Lord. Hindi mo man nakikita yan. Laging handa na tutulong sa lahat ng pagkakataon. Sakit? Lagi ko sinasabi, huwag unahin si doktor. Walang sinasabi ang Biblia. Baka sabihin nyo, si pastor, talagang galit sa mga doktor. Hindi ako galit sa doktor. Kung may sugat ako na kailangan operahin or pupunta ako sa doktor. Yan, walang problema yan. Okay. Yun po yung mga emergency. Halimbawa, natusok ako ng pako. Yan, dito. Tapos, punong-puno pa ng kalawang. So, pupunta ko kay doktor. Yan. Wala nang problema yan Kasi wala man akong alam na remedyo para matanggal halimbawa yung kalawang na pumasok doon sa loob sila may gamit sila Okay. Pero ubot-sipon lang yan. Okay, COVID. Alam naman natin, wala nang kakayahan ang doktor, ospital na gamutin ang COVID. Pupunta ka pa sa ospital, magbabayad ka pa ng libo-libo. Pwede ka nung magsuob. Sa totoo lang hanggang ngayon, wala pa namang gamot ang COVID marami pa rin dinadala sa ospital na namamatay. Yung mga hindi namamatay, yun po yung mga hindi dinadala sa ospital. Mild. Which is more than 90% of the infected. Mild lang. Hindi na kailangan mag-stay sa ospital. I-stay lang sila sa isolation. So, mga dinadala sa ospital, yun yung mga critical cases. Nasa 2% lang yan, mahigit. Pero doon nga, hindi kayang gamutin ng hospital. Yan. Nagdedepende na lang doon sa immune system ng tao. Yung kanyang pagkaligtas sa COVID. Ayun po yung nababalitaan natin, nababasa natin. Okay. So, kaya nga bakit ka pa pupunta sa ospital? Yan, sisingilin ka ng libo-libo. Okay. So, yung ang na-aksidente ng motor din doon sa Pando, dinala sa ospital. Alam na ng ospital na aksidente, alam ng doktor. Tinatanong daw sila, wala bang nakakuan ito na may COVID, ganito. Kailangan i-self-test natin ito, baka may COVID. Dinala sa ospital dahil na aksidente. COVID pa rin ang sinasabi. Pambira. Okay, so kaya nga ngayon, maraming mga tao ang ilag sa hospital. Okay. So, salamat nga lang at tayo ay mga ordinaryong tao lamang. Paano na kaya kung hindi tayo ordinaryong tao doon sa pagkakasakit lang ng sipon na yan? Baka ngayon isa na ako sa sinasabing COVID victim. Positive. Okay. So, pero sabi ko wala akong COVID. May sipon lang ako. So, dependence on the unseen Lord. Wala pong gaganda yung tayo ay magdepende, sumandal sa ating Panginoong Jesucristo. At yan po yung pagpapakita ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kakulangan ng pagsandal o
o pagdepende sa Panginoon ay pagpapakita rin ng kakulangan ng pananampalataya sa ating Panginoon. May pangangailangan ka, sa halip na lumapit sa Panginoon, sa tao ka lalapit. At sasabihin mo, ikaw yung tinuro sa akin ng Panginoon eh. Minsan, narinig ko sa mga kasamang pastor yan eh. Kaya ako nagpunta rito, pastor, kasi may pangangailangan kami. At ikaw yung tinuturo ng Panginoon, nalapitan ko. Ba, pambihira, ginamit pa ang pangalan ng Panginoon sa kanyang kawalan ng pananampalataya. Okay. So, siguro narinig niya, binulong ng Panginoon sa kanya, punta ka kay Pastor Cesar. Siya yung tutulong sa iyo. Okay. So, ibig sabihin po, pag lumapit tayo sa Panginoon, Panginoon bahala sa atin. Okay. Darating na lang yung supply, kung supply pangangailangan. Darating yung kagamutan, kung kailangan natin ng kagamutan at kagalingan. Darating yung sagot sa ating mga pinoproblema. Darating yung solusyon sa lahat ng ating mga bigatin sa pamagitan ng paglapit sa ating Panginoon. Ang mga Israelites noon, ganyan, pagka nandun sila sa kagipitan, sa halip na lumalapit sa Panginoon, nagrereklamo. Buti na lang tinutulungan sila ng Panginoon. Makita niyo, pagkatapos na ilabas sila doon sa Egypt, sa pamagitan ng mga samot-saring mga wonders, nasaksihan nila yung mga yan. Ilang mga wonders yan, umabot ng 10. Pero pagkalabas nila ng Egypt, andoon sila sa tabi ng Red Sea. Nung makita nila yung mga sundalo ng mga Egyptians na nagmamarcha palapit sa kanila, andyan naman yung kanilang takot na pagpapakita ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Paulit-ulit, nakakalungkot. Pero minsan, ganun din tayo, kagaya tayo ng mga Israels nung panahon na yun. Okay? Ilang beses na tayo ay tinulungan ng Panginoon, dinamayan. Pero hindi pa rin tayo natututo na magtiwala sa Diyos. Buti na lang, andyan ang Diyos. Sabi sa kanila, fear not. Yan, huwag kayong matakot. For the Egyptians that you saw today, hindi nyo na sila kailanman makikita pa. So gumawa ang Panginoon ng miracle. Even at times na nagpapakita sila ng kawalan ng pananampalataya. Kanyang hinati yung dagat, sila ay naglakbay, tumawid doon sa dagat, on dry land. Kailangan nilang tulong ng Diyos, tama po ba? Kahit kulang sila ng pananampalataya, tinulungan sila ng Panginoon. How much more kung andoon yung pagiging buo ng pananampalataya natin sa ating Panginoon? Kailanman, hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon sa pagpapadala ng tulong. A life full of faith. Yan po yung isa sa mga assurances that Christ's second coming brings to His believers. And third is a life full of hope. Wow! Ito po yun. Punong-puno ng pag-asa. Sino sa inyo ang walang pag-asa rito? Yun, marami pa rin mga nagsasabing mananampalataya na namumuhay na parabagang walang kapag-asa. Hopeless. Pero masasabi lang na hopeless, pagbabasehan natin ang banal na kasulatan, itong mga hindi mananampalataya. Kasi unang-una wala silang inaasahan na kaligtasan. Kundi ang tungo nila ay doon sa impyerno. Pero ano ba yung sabing life full of hope? Dito kasi sa verse 2 and 3, sabi rito, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Alam mo yung sinasabing, in my Father's house are many mansions. Hindi lang basta sinasabi lang ng Panginoon sa atin na walang mensahe na gustong ipaabot sa atin yan.
sa pagkakasabi niya, in my Father's house are many mansions, ay andoon po yung kapangakuan ng yung mga mansions na sinasabi niya sa Father's house, ay para sa atin yan, ng mga mananampalataya, na atin yan titirhan, aangkinin, pagdating natin doon sa lugar na yan. Wow, what a comfort ang ibinibigay niya sa atin, na hindi man natin maranasan ang magkaroon ng sariling bahay dito, o kaya magkaroon man tayo ng bahay, ay yung mga sinasabing mumurahin lang. Yung mga pwede nang tirhan. Hindi man tayo nagkaroon ng magagandang bahay. Pero meron bahay na naghihintay sa atin na hindi ordinaryong bahay, kundi mansions. Hindi yata kayo masaya sa mansion. Okay. Ay, pastor, sanay na kami sa kubo eh. Okay, so salamat naman. Pero siyempre, ang Panginoon natin, kung magbigay yan, the best. Yan yung lagi niyong tandaan. Lahat ng binibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak, the best. Buhay, anong klaseng buhay binigay sa atin? The best. Eternal life. Maging yung pinantubo sa atin, ibinigay sa atin the best, yung kanyang buhay, yung kanyang dugo. Kaya lahat ng ginagawa ng Panginoon sa atin, the best. Kaya dapat pag naglingkod din tayo sa ating Panginoon, ibigay din natin yung the best natin. Hindi yung pakunti-kunti lang ibinibigay natin. So sabi rito, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go and prepare a place for you. Ayun, hindi lang basta mansion, kundi it is a prepared mansion. Alam niyo na kung prepared mansion, inihanda. Okay. O sino sa inyo ang naranasan ng maglipat ng bahay? Bago niyo lipatan yung bahay, inihanda niyo muna. Tama po ba? Anong ginagawa niyo paghanda? Di ba? Nire-repair nyo, pinapaganda nyo, para yung titirhan nyo, lilipatan nyo, maganda. Tama po ba? Hindi yung basta't lilipat na lang kayo, kahit walang kaganda-ganda, kahit napakarumi. Hindi yan, nililinis nyo, ayan, dinidekoritan nyo, talagang pinapaganda. At yun po yung mansion na ibibigay sa atin ng Panginoon. A prepared mansion. At ang nag-prepare, hindi po tao. Mismo ang Panginoon. Kaya nga po yung preparation, maasahan natin the best din. Yung mga nakalagay doon na palamuti, doon sa ating mansions, the best din. Wow! What a comfort ang ibinibigay sa atin ng pangako ng Panginoon pagbabalik. Binibigay niya sa atin ay a life full of hope, pag-asa. Okay, kaya nga kung wala na tayong pag-asa rito na makatira ng magandang bahay, halagang milyon. Huwag kayong mag-alala. Hindi lang halagang milyon yung mansion na ibibigay sa atin ng Panginoon doon. Kasi isa sa mga characteristics ng mansion doon ay materials nito ay yari sa gintong lantay. Kasi kung pagbabasehan natin yung description doon sa Revelation 21, na yung sabi nga roon, yung buong syudad ay yari sa gintong lantay. Okay, ibig sabihin lahat din ng mga mansion doon, ganun din yung materials nito. Kasi kabuuan na yung binabanggit doon eh. Lahat ng nakapaloob, pati yung street, ay pure gold. Ang sabi ng banal na kasulatan. Wow! Kaya nga sabi ko, napakarangya. The best talaga yung ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga yung pag-asa natin, hindi kailanman magmamali yan. Bagkus lalong mananagana. Because unang-una, we know that we have an eternal abode in heavenly places. Made of mansions. Pure gold. Wow. Okay, so yung aking pinsan na nagtrabaho sa mina, sabi niya sa akin, dito sa Pilipinas wala naman talagang 24 carats na gold. Di ba yun na yung parang pinakamatasang uri na gold?
Sa Baguio, sa Benguet, sabi niya, kasi doon siya nagtrabaho eh. Ang pinakamataas dyan na uri ng ginto ay 18 carats. Yun sabi sa akin. Ganun lang pala talaga ang mga ginto dito sa Pilipinas. Yan yung pinakamataas dito sa Pilipinas. 18 carats. Okay. So, kung carats ang pinag-usapan, ilang carats kaya yung ginto doon sa kaharian ng ating Panginoon, doon sa New Jerusalem? Kasi, ang description, clear as crystal. Kasi yung mga nakikita natin ginto rito, hindi naman ganun eh. Clear ba yung ginto? Sino may ginto riyan? Ipakita nga. Para makita natin kung ano yung ginto. Okay. So yung mga gintong nakikita natin dito, hindi naman clear eh. Okay. Pero yung sabi rito, sa Revelation chapter 21, clear as crystal, ang sabi rito. Okay, so, ay hindi lang ganoon. Sabi nga rito sa verse 20, sana ba yun? Dito sa verse 18, and the building of the wall of it as was jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass. Clear glass. Okay. So yung mga ginto na nakikita natin, hindi naman kagaya ng clear glass eh. Tama po ba? Pero ito iba eh, clear glass. So ibig sabihin, napakataas na uri nito. At ito nga sa verse 21, sabi, and the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl. And the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. So parehas lang. Okay. Pero yun po yung hope na binabanggit sa atin, that we have an eternal abode and the heavenly Jerusalem. Not only we have an eternal abode in the heavenly Jerusalem, but of being, we have a life full of hope of being with all the saints and the heavenly Jerusalem. Ibig sabihin po, yung mga kapwa natin mananampalataya na umalis na, nauna na sa atin, balang araw, magkasakasama tayo, titira doon sa heavenly Jerusalem. Kasi yun po yung pangako rito. Sabi niya rito sa verse 2, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Okay. Sino sinasabayan dyan? Lahat ng mga mananampalataya. Kasama na yung mga disciples na kanyang kausap during that time. Nauna na sila sa atin. Sila John, sila Matthew, sila Peter, at lahat na rin ang mga mananampalataya na nauna sa atin na namatay na. Bagamat namatay na sila, andoon yung pag-asa na balang araw, magkasakasama tayo, magkakilala tayo. Kagaya nila Apostol Paul, kung napapag-aralan lang natin sila, balang araw sa tahanan ng Diyos, magkakasama tayo doon, magkakapatid, magsasama-sama ng walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. What a hope! Kaya nga po, ang kamatayan hindi po nagbibigay ng kawalan ng pag-asa. Bagkus ang kamatayan ay, sa pamagitan ng kamatayan ay napapanatili yung pag-asa ng bawat mga mananampalataya. Sapagkat kamatayan, hindi po yun yung katapusan na ng lahat. Kundi, yan ay isang yugtulang ng buhay natin. Papunta doon sa kaharian ng ating Panginoon. A life full of hope of being with all the saints and heavenly places. And a life full of hope of being with the Lord and the heavenly places. Ang sabi rito sa verse 3, sabi niya, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Wow, yung pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, yan na yung simula na makakapiling natin siya at makakasama magpawalang hanggan. Na ibig sabihin, pag hindi siya darating,
hindi pa natin siya makakasama. Tama po ba? Ligtas na tayo. Okay. Mari sabihin natin, paano si Pastor Kevin? Kasama na niya bang Panginoon? Kung titin natin ang banal na kasulatan, si Pastor Kevin nandoon sa paraiso, hinihintay yung resurrection. Ito, pangako ng Panginoon na pagbabalik. Na sabi niya, doon pa lang niya makakasama ang mga ligtas. Yung mga namatay na at saka yung mga buhay pa. Yung mga matay na, resurrection sa kanila. Yung mga buhay pa, rapture. At sabi ng banal na kasulatan, doon sa 1 Thessalonians chapter 4, para lang malinawan natin, sabi rito sa verse 16, the Lord Himself shall descend from heaven. Ito pa rin yung pagbabalik ng Panginoon ito, no? With a shout, with a voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. And we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Ayon sa banal na kasulatan, sabay-sabay tayo balang araw. Nila Pastor Kevin, nila Paul, nila Peter, nila Matthew. Yung mga nagkauna ng mga Kristiyano na matay na, sasalubong tayo o sasabay-sabay tayo sasalubong sa Panginoon sa alapaap. So, ibig sabihin, walang mauuna, walang mahuhuli na makapiling ang ating Panginoon. Kaya nga, ganun din po kahalaga yung pagbabalik ng ating Panginoon. Yung mga namatay na mananampalataya ng Panginoon, ito rin po yung kanilang pag-asa. Yung pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Na kung hindi babalik ang Panginoon Kristo, wala rin pag-asa yung mga namatay na kay Kristo na makakapiling pa nila. Pero salamat at babalik ang ating Panginoon. Yan po yung pag-asa natin lahat na makakasama siya balang araw sa kanyang kaharian. Kaya nga po, ano pong gagawin natin habang hinihintay ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo? Kagaya sinasabi ng banal na kasulatan, we are to watch for Christ's second coming. Mapagbantay tayo. Ibig sabihin, laging handa. Kagaya sabi rin, be ready for Christ's second coming. Yung pong handa at nagbabantay sa pagbabalik ng Panginoon ay busy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa kanyang pangakong pagbabalik. Nawa nga, andoon sa atin lagi yung eagerness, yung pagiging watchful, at pagiging ready sa pagbabalik ng ating Panginoon. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin.